Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Diana. Ako ay tubong Pangasinan. Ang kwentong aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan tungkol sa mga aswang. Ito na po ang kwento. Masipag, mabait, matulungin at responsableng anak. Ganito ako inilalarawan ng aking mga magulang at iba pang mga taong nakapaligid sa akin. Ibang-iba raw kasi ako sa ibang mga anak dahil ang iba ay puro gala lamang at sumasagot-sagot pa sa kanilang mga magulang. Sa katunayan po, Kuya Bari, mabait naman po talaga akong anak. Masipag akong mag-aral at ginagawa ko ang aking responsibilidad. Isang araw, maaga akong pumasok sa paaralan. College student ako noong mga panahong iyon. Kahit malayo ang aming bahay sa paaralan, nagsusumikap pa rin po akong pumasok ng maaga at makapagtapos sa pag-aaral. Noong makarating ako sa loob ng paaralan, sinalubong ako ng mga kaklase ko. Sila rin ang mga kaklase ko na masasabi kong partner in crime ko sa paaralan. Palagi kaming magkakasama, lalo na kapag free time. Kuya Bari, sabay rin kami kumakain at lumalabas sa paaralan. Nang makalapit sila sa akin, kaagad nila akong hinila patungo sa kinaroroonan ng isang lalaki. Nagulat naman po ako dahil sa ginawa nila. Wala naman kasi akong kaalam-alam kung sino ang lalaking kaharap ko. Inaasar-asar pa nga nila ako sa harapan ng lalaking iyon. Teka, ano ibig sabihin nito? Bakit niyo ako pinagtutulakan papalapit sa lalaking ito? Reklamo ko sa kanila. Ay, Diana, siya si Brian. Crush na crush ka raw niya. Sagot naman ni Feliz, isa sa mga kaibigan ko. Napaawang ang aking labi nang marinig ko ang sinabi ni Feliz na crush daw ako ng lalaking nasa harapan ko. Tinignan ko ito. Tinignan ko ang binata mula ulo hanggang paa at nagtagpo ang aming mga tingin. Hindi talaga ako makapaniwala na crush ako ng lalaking nasa harapan ko, Kuya Bari. Pero in fairness, guwapo po siya. Matangkad, matangos ang ilong, makapal ang mga kilay at maganda ang hugis ng kanyang labi. Bigla po akong nakaramdam ng hiya habang nakatayo ako sa kanyang harapan. Maya-maya lang, kinausap niya ako. Naghiyawan ba naman ang aking mga kaibigan na para bang kinikilig sila sa aming dalawa ni Brian? Hindi po kami magkaklase ni Brian pero palagi niya akong dinadalaw sa classroom kapag free time namin. Sa patuloy na paglipas ng mahiwagang oras, mas lalo kaming napalapit ni Brian sa isa't isa. Di nagtagal, niligawan niya ako at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang matamis kong oo. Sa halos araw-araw naming pag-uusap, hindi ko na malayang nahuhulog na pala ang aking loob kay Brian. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang po ako sa katotohanang iniibig ko na rin siya. Hindi kumpleto ang aking araw kapag hindi ko nakikita at nakakausap itong si Brian. Lumalalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa hanggang sa sinagot ko na nga siya, Kuya Bari. Naging magkasintahan kami ni Brian at nasanay kami sa presensya ng isa't isa. Palagi po kaming nagde-date. Pumupunta sa isang lugar na kung saan ay kaming dalawa lamang.
at nagkukwentuhan tungkol sa mga ganap namin sa buhay. Sa totoo lang, masaya po ako sa relasyon namin ni Brian. Ngunit hindi ko na malayang unti-unti ko na palang napapabayaan ang aking pag-aaral. Palagi na akong sumasama sa kanya at wala na akong ganang gumawa ng aking takdang aralin dahil tanging kay Brian lamang nakatuon ang aking buong atensyon. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa aming bakuran, bigla po akong nakaramdam ng panghihilo. Ang sama ng pakiramdam ko at para bang masusuka ako. Maya-maya po ay bigla na lang akong nasuka nga. Pumasok ako sa loob ng bahay at hindi ko na muna ipinagpatuloy ang aking pagwawalis. "Oh, ano nangyari sa iyo anak at bakit nasusuka ka, Diana?" Tanong ni inay sa akin. Nay, hindi ko po alam eh. Nahihilo rin ako. Sagot ko kay inay habang nakahawak ako sa aking ulo. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni inay. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at tila ba mayroong kahulugan ang klase ng pagtinging ipinukul niya sa akin. "Naku Diana, wag mo nga sabihing buntis ka. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan namin." Wika ni inay. Bigla akong kinabahan dahil sa aking narinig. Naalala ko na mayroon palang nangyari sa amin ni Brian noong gabing nagsama kami. Kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at para bang mababaliw ako sa kakaisip. Natatakot akong malaman na buntis nga ako dahil natitiyak kong pagagalitan ako ng aking mga magulang. Mahirap kasi ang aming buhay, Kuya Bari, at ako lamang ang inaasahan nila upang makaahon nga kami sa kahirapan. Lumipas po ang maraming araw. Nagpa-check up ako upang alamin nga kung talaga bang buntis ako o hindi. Parang tumigil ang aking mundo nang sinabi ng doktor na buntis nga ako. Hindi ko matanggap ang katotohanan. Hindi pa po ako handa noong mga sandaling iyon. Biglang nangatog ang aking mga tuhod habang naglalakad ako pa uwi sa aming bahay. Umiiyak ako habang sinasabi ko kay inay ang buong katotohanan na buntis nga ako. Nadismaya ang aking mga magulang nang malaman nilang buntis nga ako. Nagalit sila sa akin at pinagsabihan nila ako ng mga masasakit na salita. Labis akong nagsisi dahil sa aking nagawa. Ngunit huli na po ang lahat sapagkat nagbunga na ang ginawa namin ni Brian noong gabing wala kami sa aming mga sarili. Bunsod ng labis na galit, pinalayas ako ni na inay at itay. Wala na po akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang lumayas na lamang. Doon ako tumira sa bahay nila Brian para lamang may matutuluyan ako. Dahil doon, nagdesisyon kami ni Brian na huminto na lamang kami sa pag-aaral at mag-aasawa na lang kami. Laking pasasalamat ko naman sapagkat hindi ako hinayaan ng lalaking minahal ko. Nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan sa kanilang lugar. Natuto akong makisalamuha sa ibang tao na bago ko lang nakilala. Hindi na rin kasi kami nakikita pa ng mga dati kong kaibigan dahil hindi na ako pumapasok nga sa paaralan. "Oh, ilang buwan na ba yung dinadala mo?" Tanong sa akin ni Rita, ang babaeng bagong kakilala ko. 21 years old pa lamang ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari, at 29 years old naman po ang babaeng maituturing kong
bilang bagong kaibigan. Kagaya ko, maganda rin siya. Palagi siyang pumupunta sa akin upang kausapin ako. Madalas din siyang nagtatanong kung kailan ako manganganak. Parang ang mas excited pa siyang magkaanak ako kaysa sa akin. Lumipas po ang maraming buwan. Umabot na sa 7 buwan ang aking dinadala. 2 buwan na lamang ang natitira. Manganganak na ako. Hindi na ako makapaghintay na mangyari iyon. Iniingatan ko talaga ang batang nasa aking sinapupunan. Diana, wag na wag kang lalabas kapag kagabi na ha, sabi ng inay ni Brian. Po, bakit po bawal ako lumabas pagkagabi na tita? Tanong ko naman sa kanya. Diana, dahil buntis ka, baka kung ano pang mangyari sa anak mo kapag lalabas ka. Naku, marami pa namang aswang dito sa lugar na ito. Sagot ni inay ni Brian. Bigla naman akong nakaramdam ng takot nang malaman kong marami palang aswang sa kanilang lugar. Hindi ako makapaniwala. Mas lalo akong naging maingat at lalong-lalo na sa pakikisalamuha sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. Marami kasing kabahayan sa lugar nila Brian, Kuya Bari, kaya naman marami rin akong nakakasalubong kapag lumalabas ako. Ang iba pa nga ay humahawak pa sa aking tiyan kahit hindi ko naman sila kilala. May mga pagkakataon na sumasakit ang aking tiyan sa tuwing hinahawakan nila ito. Nahihiya naman akong magreklamo. Baka sabihing maarte ako. Karamihan sa mga humahawak sa aking tiyan ay mga matatanda. Hindi ko rin sinabi kay Brian dahil baka pagalitan niya ako. Palagi pa naman niyang sinasabi sa akin na huwag akong masyadong lalabas at makikipagsalamuha sa mga tao sa labas. Wala daw siyang kasing katiwa-tiwala sa mga kapitbahay nila. Bagong lipat lamang kasi ang pamilya ni na Brian sa lugar na iyon, Kuya Bari, at hindi pa rin nila kabisado ang ugali ng bawat taong malapit sa kanilang bahay. Isang umaga, habang naglalakad-lakad ako sa aming bakuran, bigla akong tinawag nitong si Rita. Sinabihan kasi ako ng inay ni Brian na mag-ehersisyo ako upang hindi ako mahirapan kapag manganganak na ako. Hindi raw kasi masyadong mahirap mag-labor kapag nag-ehersisyo ang isang buntis. Kinawayan ako ni Rita habang nasa labas siya ng aming gate. Maya-maya ay sumenya siya na lalapit ako sa kanya. Wala akong ideya kung anong kailangan niya sa akin. Ngunit naglakad na lamang ako patungo sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan lamang ako sa paglalakad upang hindi ako madapa. Iniingatan ko kasi ang batang nasa aking sinapupunan. Habang patuloy ako sa paghakbang patungo sa kinatatayuan ni Rita sa labas, napansin ko na parang may daladala siyang plato. Napatanong ako sa aking sarili kung ano ang laman ng platong iyon. Maya-maya lang, nakarating rin ako malapit sa kinatatayuan ni Rita. Nakangiti naman siya habang nakatingin siya sa aking malaking tiyan. Wow! Ang bango ng tiyan mo, Dayan! Malaki pala! Nalilitong wika ni Rita. Kumunot naman bigla ang aking noo kung papaano naging mabango para sa kanya ang aking tiyan, gayong hindi naman niya ito inaamoy. Hindi nagtagal, ibinigay niya sa akin ang plato na mayroong lamang dinuguan. Sa una, hindi ko iyon tinanggap sapagkat nahihiya ako. Ngunit pinilit niya ako ng pinilit.
Ano ba naman? Ano ba naman, Diana? Tanggapin mo na itong dinuguan. Masarap to. Niluto ko yan talaga para sa'yo. Sabi sa akin ni Rita. Dahil sa kanyang pamimilit, Kuya Bari, hindi ako nakatanggi. Tinanggap ko na lamang ang inaalok niyang dinuguan. Hindi ko pa nga nakakain, pero amoy na amoy ko na ang masarap niyang luto. Kaagad naman akong nagpasalamat kay Rita dahil sa bigay niyang ulam. Pagkatapos nun, nagpaalam na siya sa akin at saka umalis. Kaagad akong pumasok sa kusina at kumuha ng kanin. Di ko alam pero natatakam kasi ako sa mabangong dinuguan nitong si Rita. Ako lamang ang tao sa loob ng bahay noong mga sandaling iyon. Nagtinda kasi ng mga gulay ang mga magulang ni Brian, samantalang si Brian naman ay nagtrabaho bilang construction worker. Ay talaga naman, sarap na sarap ako sa dinuguang niluto ni Rita. Napakabango at masarap ang kanyang luto, lalo na't mainit-init pa. Sa sobrang sarap ng dinuguan, hindi ko na malayang naubos ko pala. Kaagad ko namang hinugasan ang pinagkainan ko at saka ako nagpahinga. Nang lumipas ang kalahating oras, bigla kong naramdamang sumakit ang aking tiyan. Napapahiyaw pa nga ako dahil sa labis na sakit. Humiga na lamang ako sa kama, saka pinakalma ko ang aking sarili. Ngunit hindi ko pa rin talaga mapigilan ang pagsakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa kinain kong dinuguan o baka naman dahil manganganak na ako. Napapahiyaw ako sa loob ng aking kwarto. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan. Narinig ko ang boses ng nanay ni Brian. Dumating na pala sila dahil naubos na raw ang kanilang tindang gulay. Kaagad naman akong kinamusta ng mga magulang ni Brian at nagulat sila dahil nagsusumigaw ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. "Oh, ano bang ginawa mo rito sa bahay habang wala kami, Diana?" Tanong ng nanay ni Brian. Sinabi ko naman sa kanya na nag-ehersisyo lamang ako at kumain ako ng dinuguan na galing sa kaibigan kong si Rita. "Naku naman, Diana, hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na huwag kang tatanggap ng kahit anong pagkain mula sa mga taong hindi mo pa lubusang kilala?" Paninermon ng inay ni Brian. Ayaw lang nilang mapahamak ako kaya ganoon na lamang sila kahigpit. Matagal ko na naman pong kaibigan si Rita, saka mabait naman po siya sa akin. Pangangatwiran ko naman kay inay. Ngunit sinabi nila sa akin na huwag akong basta-bastang magtitiwala daw sa mga kapitbahay namin at pati na rin sa mga kaibigan ko dahil hindi ko pa alam ang tunay nilang pagkatao. Mula noong araw na sumakit ang aking tiyan, Kuya Bari, hindi na ako kumain ng pagkain mula kay Rita dahil pinagbabawalan na ako ng mga magulang ni Brian. Pumupunta pa rin naman si Rita sa bahay namin at madalas kaming nag-uusap. Masaya naman siyang kausap at masasabi kong mabait talaga siya. Kapitbahay namin si Rita, Kuya Bari, kaya naman dinadalaw niya ako kapag wala siyang trabahong pinagkakaabalahan. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ni Brian, ay bigla kaming nakarinig ng mga sigaw. Sigaw na nagmumula sa kapitbahay naming si Rita. Nagising kaming dalawa dahil sa ingay na iyon. Hindi ko naman maintindihan kung anong nagaganap sa loob ng bahay ni Rita. Mag-isa lamang siya kasi sa bahay na iyon pero madalas naming napapansin na parang nagkakagulo sa loob ng kanilang bahay tuwing sasapit ang gabi. Maya-maya
ay biglang may sumigaw sa bahay ni Rita. Lalo akong nagtaka. Ala, bakit may nagsusumigaw sa bahay ni Rita? Mag-isa lamang siya ron, di ba? Sabi ko kay Brian. Ay naku, hayaan mo na nga ayun. Huwag mo na lang pansinin. Sagot naman ni Brian sa akin. Sinabi niyang matutulog na lang daw kami ulit. Ngunit nagagambala pa rin talaga ako dahil hindi lang sigawan ang naririnig ko, kung hindi pati na rin ang mga tunog na para bang hinahampas o pinapalo ang dingding. Tahimik lamang akong nakikiramdam sa loob ng kwarto. Sumilip pa nga ako sa maliit na butas upang tignan kung may tao ba sa loob ng bahay ni Rita. Ngunit wala naman po akong makita. Pinagagalitan din ako ni Brian tuwing sisilip ako sa butas dahil baka raw mapahamak lamang ako. Dumaan ang maraming gabi. Ganoon pa rin ang nangyayari. Palagi ko pa rin naririnig ang mga sigawan at tunog na nagmumula sa bahay ni Rita. Nahihiya rin naman akong magtanong sa kanya kung anong nagaganap sa bahay niya tuwing gabi. Kung kaya't mas pinili ko na lamang manahimik dahil baka isipin ni Rita na masyado akong pakialamera. Lumipas ang maraming araw. 8 buwan na ang aking dinadala. Sobrang laki na po ng aking tiyan. Natutuwa naman ako sapagkat malapit na akong manganak. Nasasabik na akong masilayan ang aking anak sa unang pagkakataon. Mas lalo akong naging maingat sa aking mga pagkilos. Naging mas mahigpit din sa akin si Brian at pati na rin ang kanyang mga magulang. Hindi na nila ako pinapayagang pang pumunta sa labas dahil delikado na raw talaga ang aking kalagayan at baka manganak ako sa labas nang wala sa oras. Kaya ayun na nga, Kuya Barry, nakakulong lamang ako sa loob ng bahay. Hindi na po ako lumalabas. Hindi na rin ako nakikipag-usap kay Rita. Isang gabi, pasulyap-sulyap ako sa aking relong pambisig. Nag-aalala na kasi ako dahil 7:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin nakakauwi sina Brian at ang kanyang mga magulang. Marami kasing mga gulay ang ibinenta nila. Naisip ko na baka hindi pa nauubos kaya hindi pa sila umuuwi. Ay grabe, ano ba naman yun? 7:00 na ng gabi pero bakit wala pa rin sila? Pagtatanong ko habang nakaupo ako sa sala. Natatakot kasi ako dahil nakaririnig ako ng kakaibang tunog sa palibot ng aming bahay. Para bang kinakalampag ang dingding, pati na rin ang bubong. Habang tumatagal ay palala ng palala ang ingay na iyon. Kinabahan na ako at natatakot dahil baka inaaswang na ako. Sabi kasi nila, lapitin daw ng mga aswang ang mga buntis. Hindi na ako mapakali, Kuya Barry. Pakiramdam ko kasi mayroong nagmamasid sa paligid sa akin. Parang maiiyak na ako sa kadahilanang mag-isa lamang ako sa aming bahay. Naisipan kong pumasok na lamang sa loob ng aking kwarto. Ngunit napasigaw ako ng malakas dahil nakita ko ang isang nilalang na sobrang pangit ang mukha. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Kitang-kita kong matutulis ang mga pangil at mahaba ang kanyang mga kuko. Parang kalahati lamang ang katawan ng nilalang na iyon. Tila ba mababaliw ako dahil sa sobrang takot? Kumaripas ako ng takbo palayo sa aking kwarto, kung saan ay naroroon ang pangit na nilalang na kalahati ang katawan. Iyon yata yung sinasabi nilang manananggal.
Nagsisigaw ako habang dahan-dahan kong binabagtas ang daan palabas sa aming gate. Kahit sobrang laki na ng tiyan ko, pinilit ko pa ring tumakbo upang makalayo ako sa bahay namin. Tila ba nawawala ako sa tamang pag-iisip noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Wala pa akong suot na tsinelas. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Rita upang humingi ng tulong. Siya lang kasi ang kaibigan ko na pwede kong malapitan. Rita! Rita! Tulungan mo ako! Pagsusumigaw ko habang kinakatok ko ang pintuan ng kanyang bahay. Ngunit walang Ritang sumasagot. Napansin kong hindi naman pala nakalak ang pintuan, kaya mabilis akong pumasok sa loob ng bahay ni Rita upang hanapin siya. Ngunit nagulat na lamang ako dahil bumungad sa aking mga mata ang tila malaimpyernong sitwasyon ng bahay ni Rita. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ko ang mga kamay at paa ng mga tao na nagkalat sa loob ng mismong bahay ni Rita. Naroroon din ang mga pinugot na ulo ng mga tao. Nakalagay iyon sa malaking planggana. Sa isa namang planggana ay naroroon ang mga lamang loob. Doon ko naisip na baka si Rita nga ang nangbibiktima at iyon ang dahilan kung bakit palaging maingay sa kanilang bahay pagsapit ng gabi. Napakabrutal ng mga ginawa ni Rita sa mga taong kanyang nabiktima. Iyon ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa loob ng kanyang bahay. Nanginginig ang aking mga tuhod habang humahakbang ako patungo sa loob ng kanyang kwarto. Gusto ko ba kasing alamin kung ano pa ang mga sikreto ni Rita sa loob ng kwarto. Muntikan pa akong mapasigaw nang makita ko ang kalahati ng kanyang katawan na nasa loob ng kanyang kwarto. Doon ko nakumpirma na manananggal nga talaga si Rita. Mabilis akong umalis sa loob ng kanyang bahay at tumungo sa iba naming kapitbahay. Ngunit bago pa ako nakalayo sa bahay ni Rita, nakita kong bumalik siya sa loob ng kanyang bahay. Mabuti na lamang at hindi niya ako nakita. Noong mga sandaling iyon, naisip ko na mayroon palang masamang balak si Rita sa aking ipinagbubuntis. Kaya pala palagi siyang nakikipag-usap sa akin. Tinulungan ako ng iba pa naming kapitbahay at hindi nagtagal ay dumating din sina Brian at ang kanyang mga magulang. Kaagad ko namang sinabi sa kanila ang buong pangyayari sa akin at kung ano ang aking natuklasan tungkol sa bago kong tropang si Rita. Sinugod nila si Rita sa loob ng bahay nito, ngunit hindi na namin muling nakita pa si Rita. Mga katawan na lamang ng tao ang naabutan namin sa loob ng kanyang bahay. Agad naman naming ipinaalam ito sa otoridad. Maging sila at ang mga nag-uusyosong tao sa paligid ay nagimbal sa aming natuklasan. Agad namang umaksyon ang barangay at ang mga pulis. Doon palang nakumpirma na marami na palang nabiktima si Rita at dinadala niya sa loob ng kanyang bahay. Mga taong nawawala na asawa ng aming kapitbahay na si Aling Susan, yung bunsong anak ni Mang Gregor at ang dalagang may kapansanang si Shaila ay hindi rin pinatawad. Umalingaw-ngaw ang iyakan sa bahay ni Rita. Mga taong nawawala ay doon natagpuan ng kanilang mga mahal sa buhay. Napaisip din ako dahil Kuya Bari, dahil sa ibinigay niyang dinuguan. Ano kaya yun? Baka dugo iyon ng tao. Bigla akong napaduwal ng mga sandaling iyon
at hindi ko na lang namalayan na nawalan pala ako ng malay. Pagmulat ng aking mga mata, nasa ospital na po ako. Nakatingin sa akin ang mga magulang ni Brian. Maski si Brian ay hawak-hawak ang aking kamay. Isa lang ang naitanong ko, nasaan na ang baby ko? Nakangiti namang lumapit ang nanay ni Brian. Ibinalita niya sa akin na ayos lang naman ang anak ko. Pagtingin ko sa aking tiyan ay malaki pa rin ang umbok nito. Ang alam ko kasi Kuya Barry ay napaanak na ako. Maya-maya'y dumating din ang doktor at sinabi sa aking ligtas naman daw si baby at malusog pa rin. Matapos sabihin sa akin ng doktor iyon ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Lumipas ang ilang araw. Hindi na muling natagpuan pa si Rita sa kanilang bahay. Malamang at sa malamang ay lumipat na ito ng ibang baryo at doon na maghahasik ng lagim. Isang malaking aral talaga, Kuya Barry, ang aking natutunan dahil sa pangyayaring iyon. Hindi pala lahat ng taong masaya kausap at palaging iniintindi ka ay maganda ang intensyon. Hindi rin talaga ako makapaniwala na nakakita ako ng totoong aswang. Isang karanasan ang hindi ko na po malilimutan dahil lamang nagpalinlang ako sa aking bagong tropa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at sana'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Diana. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lalong-lalo na sa iyo, Kuya Barry. Kakadiskubre ko lamang po sa inyong channel. May napakinggan po akong nagbahagi sa inyo ng mga kwento nila. Kaya naman po, naisip kong maibahagi rin ang aking karanasan sa inyong channel. Sana po mapansin nyo. Ako nga pala, Kuya Barry, si Julio. Taong 1989, lumipat kami ng tirahan sa Bicol. Galing kasi kaming Cavite at doon rin ako ipinanganak. Sa edad kong 17 noong mga panahong iyon ay tumutulong na ako sa aking mga magulang. Mangingisda kasi ang aking tatay at ang nanay ko naman po ay ang nag-aasikaso sa aming magkakapatid. Siya nga pala 3 kami at ako po ang panganay. Tuwing maglalaot ang itay ng madaling araw ay sumasama po ako sa kanya. Hindi na rin pala ako nag-aaral. Huminto ako pagka-graduate ko noon ng high school. Dahil na rin po sa hirap ng buhay kaya hindi kayang suportahan ng mga magulang ko ang mga gastusin sa kolehiyo. At dahil nga po, Kuya Barry, ako ang panganay, ay tungkulin ko ang tumulong sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Iba't ibang trabaho na maaaring pagkakitaan ang pinapasok ko noon. Kumbaga sa tawag ngayon ay rumarakit ako o rakitero. Ganoon po ako noon. At kapag wala naman ay saka na lang ako tumutulong kay Itay sa kanyang pangingisda. Hindi rin kasi sumasapat ang kinikita niya para sa aming pamilya, Kuya Barry. Ngunit kahit na ganoon ang sitwasyon ng buhay namin, maayos naman po ang takbo nito at masaya naman po kami. Hanggang sa dumating nga po ang araw na iyon. Inaya ako ng isa sa mga kaibigan ko noon na magtrabaho sa isang farm ng mga iba't ibang uri ng hayop.
Medyo may kalayuan nga lang po ang lugar namin kaya nagdadalawang isip pa ako noon kung sasama ba ako o hindi. Pero medyo mahal ang sweldo kaya tinanggap ko na rin po kahit mapapalayo ako sa pamilya ko. Pumayag din naman sila basta't mag-iingat lang daw ako. Kinabukasan ng araw na iyon ay maaga na kaming umalis ng kaibigan kong umaya sa akin. Bali po 1 oras po ang biyahe patungo roon. Nang marating namin ang lugar ay medyo humanga ako dahil napakalawak talaga ng loob ng farm na iyon. At kagaya ng inaasahan ko ay marami nga pong hayop doon. Ngunit ang nakapagtataka lang po Kuya Bari ay iilan lamang ang mga trabahador doon. Siguro ay nasa 15 o siguro po kulang-kulang 20. Kung ganoon kalawak ang farm, dapat marami rin silang tauhan. Pero hindi ko lang po iyon masyadong binigyan pa ng pansin. Ang mahalaga ay may trabaho na ako. Agad-agad na akong nagsimula sa aking trabaho. Tagapakain po ako ng mga kabayo, baka, baboy at mga kambing. Nagwawalis-walis rin sa ibang parte ng farm na iyon. Ang pagpapakain pa ng ibang mga hayop ay trabaho na po ng iba. Basta't kabayo, baka, baboy at kambing, yun lamang ang sa akin. Medyo may kahirapan din Kuya Bari ang trabaho ko roon pero kakayanin para lamang sa pamilya ko. Dumaan pa ang ilang araw. Dapit hapon na ng mga oras na iyon. Kakatapos ko lamang sa aking trabaho. Patungo na sana ako ng sinitulugan namin nang biglang may mapansin akong babae na malapit sa mga taniman ng mga bulaklak. Nagtaka po ako at dahil nga sa kuryosidad ay tinungo ko po ang kinaroroonan ng babaeng iyon. Nakatalikod ito sa akin Kuya Bari. Magandang gabi po. Pagbati ko rito. Maya-maya ay lumingon ito sa akin. Medyo kaedaran ko lang pala ito. Bago ka lang ba rito? Tanong nito sa akin habang tinitingnan ako na parang may pagtataka. Oho, kakasimula ko lang po nung isang araw. Pwede ko po bang malaman kung ano pong pangalan mo? Ano ka ba dito? Anak ka ba ng may-ari ng farm na ito? Saad ko sabay biglang nakaramdam ng hiya dahil sa sunod-sunod kong tanong. Pansin kong lumingon-lingon muna ito sa paligid niya bago ako sinagot. Hindi na mahalaga kung sino ako. Pero kung ako sa'yo, umalis ka na rito hanggat maaga pa. Hindi ligtas ang lugar na ito. Sabi nito na ikinakunot naman ng noo ko. Magsasalita pa sana ako noon para tanungin siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Subalit nakaramdam bigla ako ng parang may kumagat na langgam sa paa ko, kaya't napayuko ako at napakamot ako doon. At pag-angat ko ulit ng aking ulo, nagtaka ako Kuya Bari dahil wala na ito doon. Lumingon-lingon pa nga ako sa paligid pero hindi ko na siya nakita pa. Kaya napagdesisyonan ko na lamang na dumiretso na sa silid namin at hindi na lamang pinansin ang bagay na iyon. Pagkarating ko roon, naroroon ang kaibigan kong si Paulo na siya rin kumuha sa akin para sa trabaho kong ito. Lumapit ako sa kanya at nagtanong tungkol sa mga bagay na ikinagulo ng isip ko. Ha? Ano, babae? Sinong babae? Saad nito na parang nagulat pa. Binanggit ko rin sa kanya Kuya Bari ang tungkol sa babaeng nakita ko kani-kanina lamang at ang mga sinabi nito sa akin. Teka lang Julio,
Sinabi mo na may nakita kang babae at parang binigyan ka ng babala na umalis dito. Tapos bigla na lang nawala ng ganun. Sabi nito. Tumango naman po ako sa kanya. Maya-maya, nagkuwento siya sa akin na mayroon raw anak na babae ang amo namin. Ngunit nabaliw daw ito sa hindi alam na dahilan. At isang araw na lamang, bigla na lamang daw itong nawala at hindi na nila nakita pa. Ayon sa hinala ng iba, ay baka raw tumalon ito sa mataas na bangin. Sa likod kasi ng farm na ito ay mayroong bangin at ang ilalim ay malalim na tubig. Ang iba naman ay baka raw kinuha ng mga engkanto dahil na rin kasi sa taglay na ganda ng babaeng ito kahit na may pagkabaliw ito. Ayon lamang iyon sa mga sabi-sabi ng iba. Wala pang nagpapatunay kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa babaeng iyon. Hindi nga mawari kung buhay pa ba ito o patay na. Walang makapagsabi, maging ang kanyang sariling mga magulang. Ngunit kung pagbabasihan ang aking nakita kanina, siguro ay buhay pa nga ang babae. Ngunit kung totoo man, nasaan ito? Pero kung buhay man siya, naririto lang siya sa loob ng farm at marahil ay nagtatago lamang. Napatigil ako sa pag-iisip nang biglang tinapik ako ni Paulo sa balikat habang natatawa. Hoy! Huwag mo ngang masyadong isipin yun. Di na natin problema kung anong nangyari dun sa babaeng yun. Hay Paulo, ang mabuti pa, matulog na tayo dahil bukas may kasiyahang magaganap. Sabi nito sa akin. Ha? Anong kasiyahan? Tanong ko naman sa kanya. Basta, relax ka lang dyan. Malalaman mo na lang to bukas. Sagot nito at tumungo na ng kanyang higaan. Napakibit-balikat na lamang ako at hindi na lamang umimik pa. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, natuloy nga ang kasiyahang sinasabi niya. Lahat ng mga empleyado sa farm ay nakisaya sa pagsasalong iyon. May mga alak, pagkain at mga babae, mga bayarang babae. Taon-taon na itong ginagawa rito. Ganyan ang pakulo ng amo natin tuwing sumasapit ang araw ng Marso 29. Alam kong bata ka pa, kaya hindi ka masyadong interesado sa mga ganitong sitwasyon. Pero makisama ka na lang. Wika ng isang lalaki na galing sa likuran ko. Si Mang Ignacio, siya lang pala. 5 taon na raw siyang nagtatrabaho sa farm kaya kabisado niya na ang lahat dito. Mabait naman si Mang Ignacio Cuyabari, ngunit hindi nga lang siya palakwento tungkol sa kanyang buhay. Tumango na lamang ako sa kanya bilang tugon. Pakuway umalis din siya. Sumapit ang gabi. Nakaramdam ako ng gutom kaya pumunta na ako ng kusina para kumain. Pagpasok ko ay ako lamang pala ang tao. Hindi na nakapagtataka dahil lahat ng mga empleyado ay naroon sa kasiyahan. Kumuha na ako ng mga pagkain. Nasisiyahan pa nga ako dahil pakiramdam ko ay solong-solo ko ang mga pagkain ng mga oras na iyon. Sa isip ko pa nga noon, sa wakas, makakatikim din ako ng bagong ulam. Noong nasa amin pa kasi ako, Kuya Bari, ay parati na lamang isda ang aming ulam dahil nga sa mangingisda ang tatay. At noong lumipat naman ako rito ay ganun din. Kung hindi isda ay gulay. Hindi naman sa nagrereklamo po ako, pero nakakasawa na rin kasi kapag parati na lamang ganun.
Iba't ibang klasing masasarap na pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa na lahat ay tinikman ko. Minsan lang iyon mangyari kaya kailangan sulitin ko na. Habang naaalala ko iyon, Kuya Bari, natatawa nga ako dahil para akong patay gutom o hindi nakakain ng ilang buwan. Pero hindi ko rin po akalain na ang masasarap na pagkain na iyon ay siya palang magpapabago sa aking buhay. Magmula kasi nang maganap ang kasiyahang iyon, ay unti-unti na akong nakakaramdam ng tila kakaiba sa aking katawan. Parating sumasakit ang aking tiyan na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Minsan ay nawawala rin. Ngunit minsan ay bigla na lamang sasakit na parang ginigiling ang loob ng tiyan ko. Kahit dumudumi na nga ako ay hindi pa rin humihinto ang pagsakit. Dahil doon, napagdesisyonan ko pong umuwi na lang muna sa bahay dahil hindi na rin naman ako makapagtrabaho ng maayos dahil nga sa kalagayan ko. Nang makauwi naman ako ng bahay, agad naman akong dinala ni nanay sa manggagamot. Ngunit wala ring nangyayari. Pabalik-balik lamang kami sa manggagamot na iyon pero walang pagbabago po sa nararamdaman ko. Tinatapal-tapalan lamang ako ng pampaalis raw ng sakit ng tiyan. Sinubukan na rin nila akong dalhin sa ospital. Niresetahan lamang ako doon ng gamot. Ininom ko naman ang mga iyon pero kagaya lamang sa manggagamot ay wala ring pagbabago ang aking pakiramdam. Hindi na namin alam noon kung ano pa ang aming gagawin. Magdadalawang linggo na rin kasi akong nasa ganoong sitwasyon at habang tumatagal po ay lalong sumasakit at lalong lumalala ang pakiramdam ko. May pagkakataon pa nga noon na pakiramdam ko po ay mamamatay na ako. Noong mga panahong iyon, natatakot na rin ako na baka yun na ang ikamatay ko. Ngunit ayoko pa po kaya't lumaban ako. Isang araw noon, may tumungo sa amin na isang matanda at may binigay na address at puntahan raw namin sa lalong madaling panahon at doon raw ako ipagamot. Matapos ibigay ang address ay umalis na rin siya at hindi na nagpakilala pa kung sino. May sinabi lamang siyang pangalan ng albularyo at ipagtanong lamang daw namin roon. At dahil nga sa kagustuhan ng inay at itay na maging maayos muli ang aking pakiramdam, ay agad naming pinuntahan ang sinasabing lugar ng matanda. Binubuhat na nila ako noon, nina itay at ng dalawa pa naming kapitbahay na lalaki rin. Hindi na rin kasi ako makapaglakad noon dahil nga patuloy sa pagsakit ang aking tiyan. Iyong simpleng pagsakit nga lamang ng tiyan ay halos hindi na tayo makakilos. Iyon pa kayang tila hinahalukay ang kaloob-looban ng tiyan mo na halos doble ang sakit sa karaniwang sakit, Kuya Bari. Kung iyo mang mararanasan ay hindi mo rin talaga nanaisin. Medyo may kalayuan ang lugar na pinuntahan namin. Nasa higit kalahating oras rin ang aming binyahe. At medyo may pagkaliblib rin ang lugar na iyon. Kung sa mga napapanood ngayon sa mga pelikula na tila lugar ng mga aswang, ay ganoong klase pong lugar ang napuntahan namin doon. Nang may makita kaming mga bahay-bahay, ay nagtanong kami sa isa sa mga taong naglalakad roon gaya ng bilin ng matanda. Tinuro naman kami nito sa lugar na hinahanap namin. May nakapagturo rin kung saan ang bahay ng albularyong itago na lang po natin sa pangalang Kaisko. Sinamahan pa nga kami nito sa mismong bahay nito.
Kumato kami at agad naman kaming pinagbuksan. Simple lamang ang bahay ng albularyo. Ngunit puno ito ng mga kung ano-anong halamang gamot, mga pangontra. May mga kandila ring nakasindi kahit maliwanag pa naman. At yung iba pa ay hindi ko na alam kung ano ang tawag po. Ano ang problema ng batang iyan? Kinakaabag ba ang kanyang tiyan? Sabi ng albularyo habang pinaupo kami. Alam niya na rin siguro na ako ang magpapagamot. Kais ko, hindi nga ho namin alam kung anong nangyayari sa anak namin. Sa katunayan nga po magdadalawang linggo na po siya sa ganyang sitwasyon. Pabalik-balik na nga kami sa ospital, sa mga manggagamot. Wala pong nangyayari. Kaya ayun nga po hanggang sa may nakapagsabi nga po sa amin na tungkol po sa inyo, na sa inyo raw kami lumapit at magpagamot. Sana naman po kais ko mapagaling niyo po ang anak ko. Sa tingin kasi namin parang lumalala lang po yung sitwasyon niya. Halos hindi na nga po siya makalakad o makakilos. Kaya sana naman ho sa pagkakataong ito'y gumaling na siya. Naiiyak na wika ng aking ina sa albularyo. Nakaramdam naman ako ng galit sa aking sarili. Nang dahil sa kalagayan kong ito ay mas lalo ko pang binigyan ng problema ang aking mga magulang. Imbis na ginhawa ang binigay ko sa kanila, ay problema pa ang aking hatid. Napatigil ako sa aking pag-iisip nang marinig kong magsalita ang albularyo. Ilapit niyo siya sa akin. Wika ng albularyo na tinutukoy ay ako. Agad naman nila akong inilapit doon. Inihiga ako sa tabi ng albularyo. Pagkatapos ay hinilot-hilot ang aking tiyan na nagbigay bigla sa akin ng matinding sakit. Hindi ko kinaya kaya napasigaw ako ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay huminto ang sakit na nagpaginhawa sa akin kahit papaano. Pagkuway nagsalitang muli. Parang alam ko na kung ano ang nangyari sa iyo, iho. Hindi lang ikaw ang kauna-unahang pasyente ko na nakaranas ng ganito. Saad ng albularyo. Po, bakit ho? Ano hong meron? Medyo nauutal pa nga ako noon nang kausapin ako ng albularyo. Nasaan ka ba bago ito nangyari sa iyo, anak? Tanong nito sa akin. Inilahad ko naman ang tungkol sa pagtatrabaho ko sa isang farm at ang mga nangyari bago ako makaramdam ng pagsakit ng aking tiyan na hindi mawala-wala. Nakakain ka ng hindi ordinaryong karne. Ang nakain mo ay karne ng tao. Diretsahang saad nito na ikinagulat ko maging ang aking mga magulang. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, ay wala naman akong kinaing kakaibang pagkain. Lalong-lalo na sa sinabi niyang karne ng tao. Ang farm na sinasabi mong pinagtatrabahuan mo, ang may-ari nun ay hindi tao. Siya ay isang aswang. Minsan ko na siyang nakainkwentro at ilan rin sa mga naging tauhan roon ang lumapit sa akin upang magpagamot. Dahil gaya mo ay nakaranas din sila ng matinding pagsakit ng tiyan na katulad ng nararanasan mo ngayon. Lahat kami ay kapwa pagkagulat ang mababakas sa aming mga mukha. Lalong-lalo na ako, Kuya Bari. Parang ayaw kong maniwala ng mga panahong iyon. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na aswang raw pala ang may-ari ng pinagtatrabahuan ko? Kilala ko naman ang sinasabi niyang aswang. Mabait naman ang mga ito sa kanyang mga tauhan, kagaya ko.
at wala namang palatandaan o senyales na aswang ito. Pero sa tingin ko, Kuya Bari, ay nagsasabi naman ng totoo ang albularyo. Nagkwento pa nga ang albularyo ng tungkol sa kanyang mga naging pasyente na nanggaling rin sa farm na iyon. Nagbanggit pa nga siya ng mga pangalan at lahat sila'y kilala ko. Anya, ang mga baguhang empleyado daw na pumapasok roon ay talagang pinapakain ng mga masasarap na pagkain tuwing dumarating ang araw ng kasiyahan. Nagtaka nga ako noon dahil maging iyon ay alam rin ng albularyo. At may posibilidad na ang mga tauhan daw roon ay mga aswang rin. Hindi naman daw literal na aswang. Kumbaga ay parang kumakain lamang sila ng lamang loob ng tao, ngunit hindi sila pumapatay. Mga bagong libing na bangkay sa sementeryo ang kanilang kinukuha at iyon raw ang kanilang niluluto at kinakain. Hindi raw kumakain ang mga ito ng hilaw. Lahat daw ng mga iyon ay dumaan din sa kalagayan ko. Ang problema ay hindi sila nagamot kaya tuluyan silang nilamon ng pagiging isang aswang dulot ng mga karning pinakain sa kanila. Kumbaga, sila ay nayanggaw. Ganoon din daw ang mangyayari sa akin kapag nagtagal pa na hindi ako nadala kaagad sa kanya upang magamot. Nang matapos niyang mailahad ang lahat, ay hindi ko mapigilang mapatanong po sa kanya kung bakit niya alam ang mga iyon, gayong malayo siya sa lugar ng aking pinagtatrabahuhan. Napabuntong hininga na lamang ito at nagsalita. Alam mo, sapagkat anak ko ang asawa ng aswang na iyon. Iyon na lamang ang kanyang sinabi. Wala na siyang ibinigay pang dahilan kung bakit at papaano nangyari. Ayaw na raw niya kasing pag-usapan pa ang tungkol sa kanyang anak. At sinimula na nga niya po ang panggagamot sa akin, Kuya Bari. Maraming ritual, napakahabang oras na pagdarasal at kung ano-ano ang ginawa niya sa akin. May mga binigay siyang halamang gamot na inumin ko raw upang maisuka ko ang pagkaing hindi karapat-dapat sa aking tiyan. May mga kasamang ritual na daw ang gamot na iyon kaya madali raw akong gagaling. Nagpasalamat naman kami bago kami umalis sa bahay ng albularyong si Kaisko. Nakakagulat nga, Kuya Bari, dahil noong mga sandaling iyon, medyo nakakalakad na rin ako dahil hindi na gaanong sumasakit pero kailangan ko pa rin ng alalay. Talagang napahanga ako, Kuya Bari, dahil kaunting hilot-hilot lamang at ritual ang ginawa niya sa akin ay bumuti kaagad ang aking pakiramdam. Sadyang mahiwaga talaga at kahanga-hanga ang kakayahan ng mga albularyo. Mga ilang linggo pa ang lumipas. Magmula nang tumungo kami sa albularyong si Kaisko ay unti-unti nang bumubuti ang aking pakiramdam. Nakakakilos na rin ako at nakakapaglakad-lakad na rin. Pakiramdam ko nga noon ay parang lalumpo, ngunit gumaling rin. Siya nga pala, Kuya Bari, bumalik din ako sa farm na pinagtatrabahuan ko. Kahit pa alam ko na ang mga tao roon ay hindi na mga normal na muntikan na ring mangyari sa akin. Nakausap ko si Paulo. Halos hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Siguro ay nahihiya siya dahil alam na niya siguro na alam ko na kung ano ang buong katotohanan. Humingi naman siya ng patawad sa akin sa pagdala niya raw sa akin sa buhay na hindi ko gusto. Kuya Bari, batid kong katulad na rin siya
ng mga katrabaho namin roon. Pero ewan ko ba, hindi man lang ako makaramdam ng takot at galit sa kanya. Siguro ay dahil sa naging magkaibigan kami. Nakita ko rin doon ang ilan sa mga tauhan na naging katrabaho ko rin. Maging ang aking amo. Nakiusap sila sa akin na kung maaari raw ay huwag kong ipagsabi sa kahit na kanino ang patungkol sa kanila. Pumayag naman ako, ngunit may iniwan akong kondisyon sa kanila. Iyon ay ang wag na rin silang mambibiktima pa o manghahawa gaya ng ginawa nila sa akin. Ayoko na kasing may makaranas ng katulad ng naranasan ko dahil batid ko kung gaano iyon kahirap. Hindi naman sila tumutol at sumang-ayon sila. Nagkasundo rin kami at nagturingan bilang magkakapamilya sa loob ng farm na iyon. Binalikan ko pala ang dati kong trabaho doon. Noong una ay ayaw pumayag ng aking mga magulang dahil baka raw maulit pa ang nangyari daw sa akin. Pero nanindigan ako sapagkat may tiwala ako sa aking mga kasama. Saksi naman ako sa kanila sapagkat kahit hindi na sila mga normal ay may kabutihan pa rin sa kanilang mga puso. At ang isa pang ikinatuwa ko po ay ang pagbabalik ng anak ng aming amo. At tama nga ang aking hinala noon na ang babaeng nakausap ko ay ang anak nga ng aming amo. Ayon sa kanya, hindi naman raw siya nabaliw. Sadyang naging magulo lamang ang isipan niya noon kung ano ba ang gagawing desisyon niya. Kung mananatili ba siya sa poder ng aking ama kahit na batid niyang hindi na maganda ang ginagawa nito noon sa mga baguhang tauhan nito noon o aalis at magpakalayo-layo. Ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang maglayas na lamang. Ngunit may isang matandang kumupkup sa kanya at doon siya nanirahan sa poder nito. Ang matandang ding iyon ay ang matanda ring nagtungo noon sa aming bahay upang ituro ang kinaroroonan ng albularyo na makapagpapagaling sa akin. Utos daw iyon ni Nayana, ang anak ng may-ari ng farm na pinagtatrabahuan ko. Alam na rin kasi ng matanda na ang lahat ng tungkol sa mga magulang ni Nayana at nalalaman din nila kung may mga bago bang tauhan sa farm na iyon. Kaya naman pala nabalaan ako noon ni Nayana, ngunit ako lang itong hindi nakinig sa kanya. Naging maayos naman ang lahat pagkatapos noon, Kuya Bari. Tinupad nila ang kanilang pangako na hindi na nila uulitin pa ang ginawa nila gaya ng sa akin. Munti ko na palang hindi mabanggit sa inyo. Naging karelasyon ko nga pala si Nayana. Ngunit nagtagal lamang kami ng 5 taon. Hindi ko na lamang babanggitin kung ano ang dahilan ng aming paghihiwalay. Marahil dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Kung nagtataka kayo kung bakit parang ang bilis kong magpatawad, iyon ho ay dahil sa mapagpatawad lang talaga akong tao. Hindi ako nagtatanim ng galit sa isang tao, lalong-lalo na kung alam kong karapat-dapat siyang patawarin. Hindi man gaano kakaiba ang aking kwento po kagaya ng mga ibang nagpapadala sa inyo, ngunit maituturing ko pa rin itong isa sa mga kahiwagahang nangyari sa aking buhay, lalong-lalo na noong nakatikim ako ng bagong ulam. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mabasa nyo rin po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong
nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang Hulyo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.